You may now sit down. And last but not the least, si Estrella Liberato. Pwede kong pakita yun? Ayan. Welcome. So, oo, dati nang umaattend sa atin na meron pa po bang hindi na tawag na bisita? Pakitaas nga po ang kamay para ma-welcome namin kayo. Wala? Okay, thank you. So, as you can see on the screen, ang ating pong paksang tatalakay ngayon ay yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Leviticus. So para po doon sa hindi nakakasubaybay, ito po ay bahagi ng pag-aaral natin ng Torah. At alam mo natin na ang Torah is the first 5 books of the Bible, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So nasa Leviticus na po tayo at natapos na natin yung Genesis ng humigit kumulang 2 taon. At tapos po ay yung Exodus, natapos na rin natin siya, no? Mga ganun din, 2.5 years. And now we are on chapter 14 ng Leviticus naman. So pag natapos na natin ito, and then we will continue with the book of Numbers and Deuteronomy. Okay, so mamaya pong 1 o'clock, meron pong pa-meeting si Ate Ching. So yung pong mga required na umattend ay 1 o'clock yung inyo pong meeting. And then after that, mga around 2:15, ako naman po ang may pa-meeting. So na parating na po sa inyo ni Sister Lily kung sino yung mga concern, no, na attend sa meeting ko ng 2:15. Okay? So yan po. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, lumalapit po kami sa iyo sa mga oras na ito upang humingi ng iyong gabay sa pag-aaral namin ng iyong salita. Hindi lamang po gabay, Panginoon, kundi kaliwanagan upang aming maintindihan ang aming pag-aaralan. Tulungan mo po ako, Ama, na ito ay aking maipaliwanag ng maayos. At ganoon din po ang aking mga kapatiran na ito ay kanilang hindi lamang mapakinggan kundi maintindihan. At ito po ay maisakatuparan at maisagawa namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isang naririto. At higit lalo sa lahat, salamat sa presensya ng Espiritu Santo sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Leviticus 14. Basahin po muna natin yung mga talata. At ito ay mula verse 33 hanggang verse 57. Adonai said to Moshe and Aaron. Now ito po yung dito po sa Leviticus ay 3 beses lang ito na kinol ng Diyos ang attention ni Moses at saka ni Aaron. Minsan po si Moses lang, minsan si Aaron lang. So 3 times na kinol ng Diyos ang attention ni Moses at ni Aaron. Wala po namang ibinigay na dahilan ang Bible, ngunit ang principle, kapag ito ay inuulit-ulit sa Bible, ibig sabihin mahalaga yon. So, kaya kung kinol ni Adonai o kinol ng Diyos ang attention, both yung leader ng Israel at yung designated high priest ng Israel, so ibig sabihin yung mga susunod po na kanyang sasabihin ay lubhang mahalaga na kailangang i-call yung attention ng 2 pinakamataas na leaders ng kanilang bansa, si Moses at si Aaron. Verse 34, when you have entered the land of Canaan, the promised land. So ito po ay nasa wilderness sila, galing ng Egypt, pinalaya sila at nasa wilderness na sila. At ito ang habilin ng Diyos sa kanilang dalawa pag dumating na sila sa promised land. When you have entered the land of Canaan, which I am giving you as a possession, and I put an infection of Saraat
in a house in the land that you possess. So meaning, ito po ay hindi applicable doon sa kanilang kasalukuyang katayuan dahil sila ay nasa wilderness. Ito ay magiging applicable lang pagdating nila sa Canaan. Dahil sa wilderness, sila po ay nakatira sa mga tent. Pagdating nila sa land of Canaan, sa promised land, titira na sila sa bahay-bahay. At ang sabi po ng Diyos dyan, and I put an infection of Saraat. Natalakay ho natin nung nakaraang pag-aaral natin sa Leviticus 14, na kapag ang isang tao ay merong nagawang kasalanan, at ito ay hindi alam ng mga tao, alam lang ito ng Diyos. Ito ay nagmamanifest sa kanilang balat. Ito ay nakikita, lumalabas sa kanilang balat. At pangkaraniwan, ang pag-aakala natin, ito ay ketong o leprosy. Pero as we have learned already, ito po ay hindi leprosy. Hindi siya sakit ng ketong. No? So ang tawag natin diyan sa Hebrew word ay Saraat. Yung pala, pagdating ko natin sa verse 34, hindi lang pala ito sa tao. Yung palang Saraat, which is the skin disease, ay meron din pala ito sa bahay. So yung bahay, nagkakaroon din siya ng so-called Saraat na parang skin disease, parang sa tao. At ito po ay ang Diyos ang nag-ano nito. Ang Diyos ang nagbigay nito, no? O nag-cause ng Saraat, ng infection sa bahay. Now, syempre yung bahay wala namang kasalanan. Di ba? Kasi material, physical yan. So, ito ay kapahayagan na merong kasalanang ginagawa doon sa loob ng tahanan na yon. Kaya yung mismong mga pader nung tahanan ay nagkakaroon ng so-called Saraat na para siyang merong skin disease. Yun po yun. Huh? Then the owner of the house, pag merong pong Saraat daw, sabi po doon sa verse 34, when God put an infection of Saraat in a house in the land that you possess, then the owner of the house is to come and tell the Kohen. Kohen is priest. It seems to me that there may be an infection in the house. So, yung may-ari ng yung house owner, ire-report niya yan doon sa priest. The Kohen is to order the house empty before he goes in to inspect the infection, so that everything in the house won't be made unclean. Afterwards, the Kohen is to enter and inspect the house. Ire-report niya yan, tapos palalabasin silang lahat, i-inspectionin ng priest yung loob ng bahay. He will examine the infection, and if he sees that the infection is in the walls of the house, with greenish or reddish depression that seem to go in deeper than the surface of the wall, he is to go out of the house to its door and seal up the house for 7 days. So kung yung tao na nagkaroon ng Saraat ay ina-isolate, yung bahay po, kapag nakitang may sign ng Saraat, lalabas silang lahat doon upon inspection ng priest, and then 7 days na naka-isolate yung bahay. The Kohen will come again on the 7th day and examine the house. On the 7th day, babalikan niya yon, examinin niya ulit. If he sees that the infection has spread over its walls, kumalat, he is to order them to remove the infected stones and throw them into some unclean place outside the city or outside the camp. Next, he is to have the inside of the house thoroughly scraped, and the scrape of plaster, kumbaga yung palitada ng bahay, pai-scrape niya yon. No?
to be discarded outside the city in an unclean place. Patatanggal niya lahat ng palitada nun. Kapag nag-spread na yung saraat, then ipatatapon niya yon sa labas ng siyudad. Finally, other stones must be set in the place of the first stones and other plaster used to replaster the house. Magpapapalitada ka ulit. If the infection returns and breaks out in the house after the stones have been removed and the house is scraped and plastered, then the Kohen is to enter and examine it. If he sees that the infection has spread in the house, it is a contagious saraat, nakakahawa. No? It is a contagious saraat in the house. It is unclean. So the house is declared unclean. He must break down the house and take its stones, timber, and plaster out of the city to an unclean place. Meaning, kapag lumala, kumalat yung infection sa buong kabahayan, pagkatapos palitan yung mga batong na apektuhan at natanggal yung mga palitada, at tapos napapalitadahan ulit, pero bumalik at nagkaroon ulit ng saraat, ang next action to be taken is gigibain yung buong bahay. At yung lahat ng ginibang materyales doon, itatapon sa labas ng siyudad. Because deklarado na siyang unclean. Moreover, whoever enters the house at any time, while it is sealed up, will be unclean until evening. Kunyari, pinalabas na silang lahat. Sinabi nung priest, 7 days. After 7 days, babalik siya, inspectionin niya ulit. And in that span of time, no, meron pong pumasok. Yung pumasok na yon sa loob ng bahay, idideklara siyang unclean. Hanggang gabi. Okay? Whoever lies down or eats in the house must wash his clothes. So, kung pumasok ka lang at lumabas, unclean, deklarado ka. Pero pumasok ka at kumain ka pa o nahiga ka pa doon, then kailangan maglaban mo yung damit mo. If the Kohen enters, examines, and sees that the infection has not spread in the house since it was plastered, then he is to declare the house clean because the infection is cured. To purify the house, he is to take 2 birds, cedar wood, scarlet yarn, and hyssop leaves. He is to slaughter one of the birds in a clay pot over running water. He is to take the cedar wood, the hyssop, the scarlet yarn, and the live bird and dip them in the blood of the slaughtered bird and in the running water and sprinkle the house 7 times. Naalala niyo po ba? Ganyan din yung ginagawa dun sa tao na may saraat. May 2 ibon din na requirement. May hyssop, may cedar wood. Tapos papatayin yung isang bird. Ihahaluan ng living water yung kanyang blood. And then imimix. And then pagkatapos po, yung hyssop leaves, siya yung gagawing pangwisik dun sa tao 7 times. Di ba? Tatandaan niyo po? And then ngayon sa bahay, ganun din. So kung ano yung ginagawa sa tao, ganun din ang gagawin dun sa bahay. Now remember, hindi po ito another sacrifice. Kasi ang sacrifice ginagawa sa templo lang. No? Bahagi lang ito ng kanilang ritual. So he will purify the house with the blood of the bird, the running water, and then the live bird, the cedar wood, the hyssop, and the scarlet yarn. Yung live bird, yung buhay na ibon, papakawalan siya. Para kung ano man yung kasalanan doon sa loob ng bahay, tangay-tangay na nung ibon, na siya po ay hindi domesticated bird, para hindi na siya babalik, hindi siya kalapate.
Wala siyang homing instinct. Lalayo na siya kung saan siya nanggaling. But he is to set the live bird free outside the city in an open field. Thus, he will make atonement for the house, and it will be clean. Such is the law for all kinds of saraat sores for a crusted area. Yung 55 to 57 po, pag tinignan natin yan, makikita natin na siya yung parang pinaka-summary ng chapter 11 ng ng chapter 11 hanggang chapter 15. And you will see later bakit ganito ka-tedious ang kanilang mga requirements. Makikita lang ho natin yan if we will continue reading hanggang dun sa chapter 16 onwards. Kapag tumigil tayo ng pagbasa hanggang chapter 15, hindi ho natin malalaman ang dahilan kung bakit ganyang ka-tedious yan. Dahil nandun sa chapter 16 onwards, ang lahat ng dahilan ba't pinagagawa sa kanila yan. Remember, ang Bible po ay hindi sinulat ng may chapter at verses. Ang Bible ay sinulat ng dire-diretso. So, for saraat in a garment, for a house, for a swelling, for a scab, and for a bright spot, to determine when it is clean and when it is unclean. This is the law concerning saraat. So, ito yung batas na kanilang susundin pag nagkaroon ng saraat yung tao at nagkaroon ng saraat yung bahay. At itong saraat na ito ay hindi lang po yung tao ang naapektuhan at hindi lang yung bahay, kundi pati po yung mga garments, kasuotan, leather goods, naapektuhan po. Kaya kung titingnan natin ang principle behind this, ang kasalanan, apektado ang lahat. Pag ang isang tao ay nagkasala, hindi lang siya ang apektado. Apektado ang lahat sa buhay niya. Okay? So, as we have read in verse 34, ito pong saraat na ito sa bahay ay isang uri ng plague na ang Diyos ang naglagay nun. Kumbaga, it's a form of judgment. And of course, ang dahilan po, dahil merong kasalanan doon sa loob ng tahanan. Now, ito po ay Leviticus 3,500 years ago na isulat, but the principle remains the same until now. If there is sin in the house, maaring hindi po magkaroon ng saraat ang pader at magkaroon ng saraat ang tao. Pero po, ang judgment ng Diyos ay nandoon sa tahanan na yon. No? So, isang maliwanag na mensahe lang ho ang ipinaabot ng Diyos sa atin hanggang ngayon. If there is sin in the house, everything is affected. Mula sa mga taong nakatira, mula sa taong nakagawa ng kasalanan, at lahat ng nakatira sa loob ng tahanan, pati ang kanilang mga material possession, lahat yon apektado ng kasalanang ginawa ng taong yon. No. So, according to the law, yung priest lang ang pwedeng mag-inspect. Pero, magbo-volunteer yung taong nakatira dun sa bahay. Pag napansin niya na meron pong greenish and reddish stains or spot dun sa pader niya, voluntarily pupunta siya dun sa priest para i-report yun. And the priest pupunta siya dun sa bahay to inspect, dahil ang magdideklara lang na yon ay saraat, hindi po yung homeowner, kundi yung priest. Kaya po ang procedure, palalabasin niya lahat ng tao dun sa bahay. At pagkatapos po, 7 days na i-observe. Under observation yung bahay mo for 7 days.
On the seventh day, babalik yung priest. Kapag hindi nawala, ibig sabihin, possible na may saraat. Kaya ang gagawin niya, papapalitan niya yung bato na apektuhan, pakakayod niya yung palitada, and then patatapon niya outside the city, and then pagkatapos mag-iintay ulit sila ng time. Okay? So, pagka nawala, kasi papapalitadahan niya ulit, papapalitan niya yung bato, pag nawala, i-declare niya na na-clean yun, balik na yung mga tao sa bahay nila. Pero pag hindi nawala, no, pagigiba niya na yung bahay. Imagine niyo po kung nangyayari sa atin ngayon yan. Sino ho sa inyong papayag na ipagiba ang bahay dahil sinabi ni pastor? Ha? Unang-una ho, sino sa inyo magbo-volunteer na pupunta kay pastor at sasabihin, pastor, meron hong kasama kami sa loob ng bahay na nakagawa ng kasalanan. Bihira ho ang gagawa niyan kung meron man. Dahil hindi madaling gawin yan. Dahil ang tendency natin, ilihim nga natin takpan natin kung may nagagawang kasalanan ng mga kasama natin sa bahay. Kaya bihira po yun. Ngayon, kung meron naman mag-volunteer at ang payo ni pastor, isolate muna natin ng bahay nyo. Umupa muna kayo ng apartment. Pagkatapos ng 7 araw, babalik ako. Kapag tanggalin nyo yung mga na yan, yung greenish and reddish spot, papalitadahan nyo ulit. Pero pag lumitaw ulit yan, papademolish natin yung bahay nyo. Pastor, 7 million ang ginastos ko dyan sa bahay na yan. Saan kami titira? Pero that's the law. Not the law of the priest. That's the law of God. And to disobey God, mas malala ang mangyayari sa kanila. No? In the end, makikita ho natin, ang magiging kabayaran ng kanilang disobedience, papastayin sila ng Diyos. Papaslangin sila ng Diyos. If they disobey this, papaslangin sila ng Diyos. You will see that later. Anong gagawin mo kung ikaw yon? Susuway o susunod? Ano ang gusto mo? Buo yung bahay mo pero patay ka? Or gigibain yung bahay mo pero buhay ka? Mahirap mamili. Kaya imagine niyo kung gaano kahirap ang buhay nila noon. At gaano kahirap para sa mga priest noon ang buhay din nila. Dahil hindi ho isang tao lang yan. 3 milyong tao yan eh. And do you think sa 3 milyon na yon walang makakagawa ng kasalanan na ganyan? Araw-araw na yan, na dilema ng mga tao noon. No? So, binispecify na rin ng Diyos kung ano yung purification procedure para maggumaling. Ang requirements, 2 ibon, di ba? Cedar wood, scarlet yarn, hyssop, and living water. So, it is a direct act of God. Which means, who can oppose that? Who can oppose that? Yung priest, he will just make determination. And then, pero ang Diyos pa rin ang magdideklara, ang magsasabi, ang mag-aalis ng mga green and reddish spot. Hindi po yung priest. Kasi, pakakayod nga lang, patatanggal ang palitada. Pag bumalik yan, ibig sabihin na nagbalik niyan ay Diyos. Ibig sabihin, meron pa rin dinidil na kasalanan dun sa bahay na yon. Kaya, ibig sabihin yan, ang susunod na procedure, pag yan na yung nagpatuloy at lumala, gibain nyo na yung bahay. Bakit to? Kasi sabi doon, nakakahawa yan. Imagine nyo, yung nakakahawa in terms of the tao na nakatira doon,
And it could be nakakahawa doon sa kapitbahay mo. So kaya kapag yan po ay napabalita at nagpatuloy, yung kapitbahay mo ayaw niyang mahawa. Kaya kung ayaw mong ipagibayan, yung kapitbahay mo ang gigiba niyan. Hira. So, it is only applicable in Canaan, not in the wilderness. And the priest removes infected stones or destroys house, and then ritual same as a person, as I have mentioned, no? Now, it shows God's concern for both private and public holiness. May pakialam ang Diyos sa lahat ng area ng buhay natin. Maging sa tahanang tinitirhan natin, sa damit na isinusuot natin, sa mismong buhay natin, may pakialam ang Diyos. No? So, house must be destroyed if infection returns and spreads. All disease, mud, plaster, and stones taken outside the camp to an unclean place. Imagine nyo, yung tedious work na yan, may hauling expenses ka dyan, pahakot mo yan eh. Kukuha ka ng maghahakot niyan, kukuha ka magtitibag. Hindi naman gastos ng priest yan, gastos mong lahat yan. So if someone enters a sarat, infected house, person becomes unclean. Now this is not something really serious. Kumpara doon sa saraat ng tao. Yung bahay, hindi po. No? Hindi siya serious. Pagka yung tao na walang saraat, pumasok sa bahay na may saraat, hanggang gabi lang siya unclean. The following day, clean na siya. Okay? Unlike yung saraat po sa tao, kailangan dumaan siya doon po sa hindi lang yung waiting period, di ba? Natandaan niyo po yung babaeng nanganak ng babae at saka ng lalaki. May waiting period. Hindi lang siya dadaan doon for the cleaning process kasi papaliguan pa siya, kundi dadaan pa siya na doon sa maging holy siya. Kaya kailangan yung mga sacrifices na ola, yung pong hataat, yung ora, and yung mingka na mga offering. So ito po, pag bahay ang involved, wala nang ganon. Now, yung tawag po doon sa discoloration, no, ng bahay ay nega in Hebrew. And ang question is, paano madedetermine? Paano kung gatuldok lang yan? Now, may pamantayan po sila dyan. At yung pamantayan po nila must be the size of 2 grisin. Hindi ko alam kung ano yung grisin. Nasa, ano po yan eh. Nasa, anong tawag nila ron? Jewish law nila. So, ang comparison po niyan ay parang 2 barya. Kasing laki ng barya. So, pag may nakitang ganun kasing laki lang, na spot ng red and green, papatawag ka na ng priest. I-inspect ng priest yun. Oo nga, may green at red. Okay, labas kayong lahat. 7 days. Pagdating ng ika-7 day, inspect ulit siya. Meron, i-scrape nyo yan. Tibagin nyo, tanggalin yung bato. Ganun po. No? Now, if you will notice, the pattern para sa purification process is the same for all saraat. Yung pattern para doon sa tao ay parehas din para doon sa bahay. Kung paano siya dadaan sa purification process. Kailangan ng living water, kailangan ng hyssop, kailangan ng 2 ibon, kailangan ng cedar wood, ng scarlet. No? So, as I have said, hindi kailangan dumaan doon sa ola, sa hataat, sa minka sacrifices, kasi hindi naman pinababanal yung bahay. Okay? Ang nagiging holy lang, na may requirement na maging holy, ay yung tao. Okay? Kasi yung bahay, hindi naman siya pupunta sa templo para maghandog. Pero yung tao kasi,
pupunta siya sa templo para maghandog. Ngayon, bago siya makapaghandog sa templo, kailangan dumaan muna siya doon sa purification process, at pagkatapos na makomply niya yung purification process, tsaka siya dadaan doon sa holiness process, and then tsaka pa lang siya pwedeng maghandog or magsumamba sa Diyos. Sa bahay, hindi kailangan yon. So, in general, rabbis say it does not. No? Does Saraat still happen? In general, rabbis say it does not. Bakit to? Hindi na ho nangyayari daw, sabi ng mga rabbi ngayon. Wala na daw yung Saraat ngayon. Sa tao at sa bahay. Reason is that there is no temple. And because there is no temple, wala na rin hong priesthood. Dahil walang priesthood, sila lang kasi yung authorized na mag-inspect, whether tao or bahay yan, sila lang po yung authorized na mag-inspect at magsabi kung Saraat yan or hindi. Since walang templo, then wala nang priesthood. Since wala nang priesthood, wala hong authorized na magsabi. Kaya hindi na po nag-e-exist yan. For centuries already, na wala na yung Saraat na yan sa tao at sa bahay at sa mga kagamitan. Pero it is thought that Saraat does afflict the soul. Now, maari po sa atin, walang lumalabas na manifestation. Hindi tayo nagkakabulutong, hindi tayo nagkakaroon ng rashes, hindi tayo nagkakaroon ng mga sakit sa balat, at ang bahay natin, hindi naman nagbabago yung kulay, na kulay green yan, o kulay blue yan, biglang may makikita tayong red and green na spot. Hindi naman nung nangyayari yun. Pero, eto po, mga kapatid, kung ikaw ay totoong born-again Christian at ikaw ay totoong mananampalataya, hindi ba't pag nagkakasala po tayo, bagabag ang kalooban natin? Wala tayong katahimikan sa isip natin. At lalo na pag alam natin na tayo ay gumawa ng kasalanan sa Diyos, tayo po ay bagabag. Tayo po ay walang kapayapaan sa ating isipan, sa ating puso, hanggat hindi nadidil yun. Tama po ba ako? So, kaya that is also for the rabbi a form of Saraat sa ngayon. Na ikaw ay bagabag, ikaw ay walang peace, di ka makatulog ng maayos, di ka makapagtrabaho ng maayos, dahil alam mo merong ang kasalanan ginagawa. So, kapag sa ganitong kalagayan daw po na ang tao ay may Saraat, ang bahay ay may Saraat, at siya ay namatay sa ganitong kalagayan, sabi po dyan, he's unclean, kasi siya ay unclean. His unclean soul does not allow him to go the place of the righteous dead. So, ibig sabihin po, pag ikaw ay namatay sa ganoong kalagayan, hindi ka pwedeng ilibing kasama ng mga righteous dead. Pag kinamatayan mo yon. No? Now remember, pagka po outside the camp, ang kanilang understanding diyan is wala ka sa presence ng Diyos. Pag inside the camp, ikaw ay nasa presence ng Diyos. Dahil ang Diyos po, mga kapatid, ay meron lang po siyang dalawang pagtingin sa kabuuan ng sangkatauhan. Pero bago po yan, nais ko munang balikan natin, no? Na dahil po sa Panginoong Hesukristo, na nagsisilbing siya yung living water. Remember, ang requirement po sa purification nung nagkaroon ng Saraat na tao at Saraat na bahay, ang requirement is purification through living water. Kaya si Jesus Christ po, siya yung tumayo na living water natin. Kaya hindi na ho tayo dadaan dun sa mikba para paliguan tayo bago tayo makapag-proceed dun sa holiness procedure nila. Dahil ito po ay ginampanan na ng Panginoong Hesukristo. Madalas po, mga kapatid, ang ine-emphasize natin, ang Panginoong Jesus ay nagbuhos ng dugo para tayong mapatawad sa kasalanan.
Nakakalimutan ho natin, mga kapatid, at hindi natin nabibigyan ng masyadong emphasis na hindi ho tayo makakarating doon sa atonement. Hindi ho tayo makakarating doon sa tayo ay huhugasan ng dugo ni Jesus, ika nga, kung hindi ho muna tayo huhugasan ng tubig. Tama? So the procedure po is bago ka makarating doon sa holiness procedure, kailangan dumaan ka muna doon sa purification procedure. Which in the purification procedure, kailangan mong hugasan ka muna ng tubig. Pagka nahugasan ka na ng tubig, malinis ka na, doon ka palang pwedeng pumunta doon sa holiness procedure. Yung pag-aalay na ng mga tupa, ng mga hayop. Yung kanila ng burnt offering, yung kanilang hataan. Kaya po, si Jesus Christ po, ang ating Panginoon, ay hindi lang po ang dugo niya ang dapat nating bigyan ng emphasis. Ang dapat din ho nating bigyan ng emphasis dahil bago tayo nakarating doon sa tayo'y patawarin sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay hinugasan muna tayo. Dumaan muna tayo doon sa cleansing process. At ang gumanap po ng lahat niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya siya po yung living water and at the same time, siya po yung blood na pinagmix at siya yung iwinisik, kumbaga, sa atin. Nakikita niyo po ba, no? Yung procedure na yan. So, blood and water from His side. Kaya para doon sa mga Hudyo, nung makita nilang tumagas ang tubig at dugo sa tagiliran ni Jesus nang siya po ay tarakan ng sibat, it is very unusual. Hindi po nangyayari yon sa lahat ng mga ipinapako sa krus. So when they saw the water and the blood coming out from the side of Jesus Christ, iba ho ang ibig sabihin sa kanila nun. Because yung water is for purification and the blood is for the atonement of their sins. Ang Zechariah po ay nagsabi sa atin that Jesus Christ is not just a living water, but Jesus Christ is the source of living water. Ibig sabihin, hindi ho siya matutuyuan. Hindi siya magkukulang, mga kapatid. No? So, yan po yung tinatawag natin sa panahon natin ngayon na ikaw ay na-born again. Kaya kung sinasabi nilang ang pagiging born again ay ngayon lang yan, hindi po. Nandun pa sa Leviticus yan. Because once a person na nagkaroon ng sarahat at lumabas, dinala na siya dun sa outside the camp, he is considered dead, he is considered separated from God, separated from the community. Kaya kapag gumaling yung saraat niya dahil pinagaling siya ng Diyos at pinagtibay ng mga priest, he will be allowed to enter again in the community inside the camp, to mingle again with people, and he is now given the right to offer sacrifices. At para sa kanya, siya ay muling ipinanganak. Kasi outside the camp, he is dead already. But inside the camp, he is born again. No? Kaya, alam nyo, napakasarap pong intindihin ito para mas malalim ang pag-intindi natin ngayon sa kung ano ang pagiging born again natin. So tayo po ay mistulang mga nagkaroon ng sarahat. Lahat tayo ay namumuhay na outside the camp at lahat po tayo ay considered dead, separated from God. But because of Jesus Christ, because of His water and His blood, pinagaling mo tayo, ibinalik tayo inside the camp at binigyan ng karapatang sumamba sa Diyos ngayon at mag-alay sa Kanya. Kaya yung pagsamba at pagkaalay sa Diyos, it's a privilege. It's a privilege. Hindi utang na loob ng Diyos sa atin yan. Utang na loob natin sa Diyos yan na tayo ay muling makapaghahandog sa Kanya at tayo ay muling makakasamba sa Kanya. Now we have much deeper understanding kung ano ang pagiging born again natin, mga kapatid. No? So, final reflection,
God's purification process is costly and deeply spiritual. So, kita naman natin sa kanila kung gaano ka-costly yan sa kanila. Pag yung tao po ay nakalaya na siya doon sa saraat, pagbalik niya sa camp, required pa siya na dumaan sa burnt offering. Required siya na dumaan doon po sa hataat, doon sa kanilang grain offering. Lahat yun, expenses niya yun. Okay? So we are called to reapply, not reinterpret God's principles today. And so ito pong mga principles na natututunan natin from the book of Leviticus, mga kapatid, hindi ho kailangang i-reinterpret natin yan, no? I-reapply natin sa buhay natin yan. And Leviticus 14 teaches restoration, holiness, and the unchanging nature of God. Dito po makikita natin, mga kapatid, na walang pwedeng lumapit sa banal na presensya ng Diyos na ikaw ay unclean. Kailangan ka munang linisin at kailangan ka munang papabanalin before you can enter into the presence of a holy God. You have to go through that long, tedious, expensive process. Pero mga kapatid, and yet gagawin nila yon because ang priority nila is to appear before the presence of God. Kailangan nilang gawin yon. Tayo po, ginawa na ng Panginoong Jesus. Pero minsan, sana hindi madalas, hindi natin siya priority. Tama ba ako doon? Lahat po tayo. Huwag na tayong magmaang-maangan pa. Huwag na tayong magmalinis. Lahat po tayo, for that matter, ay dumadating sa point na yon that He is not our priority. Kaya maganda na naintindihan natin kung ano yung process na dinadaanan nila noon na hindi na natin dinadaanan ngayon dahil ginawa na ng Panginoong Jesus para sa atin, and yet, di ba? Parang hindi pa rin natin magawa. So, blood and water in Yeshua, alam na ho natin yan. Yung water is for purification from uncleanness, and then the blood is for sanctification and holiness. And it is fulfilled in Jesus Christ and Jesus as the eternal source of living water. Kaya po, siguro sanayin na natin yung sarili natin na hindi lang natin binibigyan yung emphasis yung dugo ni Jesus. Bigyan din ho natin ng emphasis na siya yung living water natin. Dahil hindi tayo makakarating doon sa kanyang blood kung wala yung water. And He is the living water, si Jesus Christ. And He is the blood, no? His blood ay ipinagkaloob sa atin, mga kapatid. So, living between promise and fulfillment, yung mga Israelites po, they live in tents, awaiting the promised land. But tayo po, we live in the now, awaiting Messiah's return. The application of God's principle is our calling. Kaya ho inaaral natin itong mga principles na ito so that we can reapply it sa buhay natin. And God's word is timeless, our circumstances change. So final reflection from unclean to holy, restoration is a journey. From outside the camp, papunta inside the camp. Meron pong prosesong dinadaanan. From unclean to clean to holy. Meron pong journey na dinadaanan tayo dyan. And it has been done for us by the Lord Jesus Christ. From unclean to clean to holy. No? Dinaan tayo ng Panginoong Jesus sa lahat ng iyon. So physical and spiritual renewal go hand in hand. So Leviticus 14 reveals the heart of God's redemptive process.
mga kapatid. What would be our theological reflection on Saraat? Number one, rabbinic tradition. Visible Saraat no longer occurs due to no temple and priesthood. I explained that already. Now, God may still afflict the soul with uncleanness. Kaya kapag nakagawa tayo ng kasalanan, bagabag tayo. Wala tayong peace sa puso natin. And with all of this, mga kapatid, only Messiah Yeshua can cleanse the soul. Kaya, kung tayo po ngayon ay struggling dahil meron tayong nagawang kasalanan o nasa kasalanan tayo ngayon, si Jesus Christ lang po ang sagot. Kung nabuhay ka nun, you are outside the camp. At hindi mo alam kung kailan ka makakabalik. Ang Diyos lang ang papagaling sa iyo. Pag nakabalik ka na inside the camp, dadaan ka pa doon sa cleaning process. Pag natapos na yung cleaning process, dadaan ka naman, o yung purification process, dadaan ka naman doon sa holiness process. But today, hindi na tayo dadaan doon because of Jesus Christ. So, that's the end of Leviticus 14. And in 10 minutes, I hope I can still discuss Leviticus 15, mga kapatid. Basahin muna natin, although mahaba-haba, pero makukuha natin yung context pag binasa ho natin. Are you still with me? Yes. Pakikalabit nga yung katabi mo at sabihin mong makibasa ka rin. Leviticus 15. Now, bago ko po basahin ito, mga kapatid, kasi yung babasahin natin dito, napaka-graphic. At alam niyo po ba na marami po ang ayaw talakayin ito. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Pero, ang Book of Leviticus po, ang siyang unang libro sa Torah, ang itinuturo sa mga bata na 5 years old and pataas. 5 years old, 5 years old. Ang Leviticus. Hindi po Genesis. Hindi Exodus. Ang unang itinuturo sa mga batang Hudyo ay Leviticus. Leviticus po. Kasi pag hindi yan ang ginawa nila, para bang yung bata po ay grade 1 pa lang, tinuturuan mo na ng quadratic equation. Tinuturuan mo ng a squared plus b squared plus c squared. Get the square root of. Pag hindi mo Leviticus, kasi pag Leviticus po, ang ibig sabihin nun, parang tinuturuan mo yung bata ng primary colors. Ano ang mga primary colors? Parang tinuturuan mo siya ng basic mathematics. 1 plus 1 equals 3. So, yun po ang equivalent nun. Kaya kapag nagsimula sila sa Deuteronomy or Genesis or Exodus, para mong pinagsimula sila sa algebra. So, kaya parang simulan mo sila sa pinaka-basic, umpisahan sila sa Leviticus. Imagine sa mga batang Hudyo, ang basic ay Leviticus. Kaya, kung yung 6 years old, ay kaya niyang tanggapin yung babasahin natin dito sa Leviticus 15, lalong kaya nating tanggapin ito. Plus, ito po ay scriptures. This is God's word, kaya hindi natin pwedeng i-skip. Inilagay ng Diyos yan para pag-aralan natin, suriin natin, at matuto tayo. Kaya hindi natin lalampasan. Tingnan natin kung ano nilalaman. Excited na kayo, no? Kung anong laman ng Leviticus 15. Okay, Adonai said to Moshe and Aaron, remember, 3 beses lang ginawa ng Diyos yan. Kinol ang attention ng 2 pinakamataas na leader sa bansa. Sabi niya, tell the people of Israel, when any man has a discharge from his body, the discharge is unclean. Alam niyo po ba kung ano ang Hebrew word nung body dyan? Sa English equivalent, sex organ.
pag binasa nyo dyan, when any man has a discharge, pasintabi po tatagalugin ko para mas bumaon sa atin. Kapag ang lalaki ay nilabasan, ngayon, gusto nyo bang talakayin ng Leviticus 15? Natatandaan ko po, nung ako'y nasa Bible school, meron kaming tinatalakay. Foreigner yung aming teacher. Ang dami ho namin, 30 plus kaming lahat, nag-enroll kasi magaling yung teacher Pero nung sinimulan na po nung teacher namin na mag-discuss regarding masturbation, which is a reality. Mga leader na kami dun nasa, na po yun masteral na yung kinukuha ko, hindi yung BS, masteral degree na ang kinukuha ko ng mga time na yun. So mga matured na kaming lahat doon, mga leaders. Mga 36 siguro kaming lahat, hindi ako nagkakamali. Yung next na pagbalik namin, wala na kaming 15. Because the half of the class were offended. Sabi nung isang napakinggan ko pa, teacher pa siya, sabi niya, hindi ko kayang matake. Parang hindi ko kayang pag-usapan yung mga ganyang bagay. Pero pag ito tinagalog natin, when anyone, remember, this is God telling the two highest leaders in the country, discussing about what? Sabi niya, tell the people of Israel. Hindi niya po sinabing, tell the matured, the husband. And remember, this is being discussed sa isang batang 6 years old. Ano po ang sabi? When any man has a discharge from his body, ano ba yung discharge? Tagalogin nyo nga yung discharge. Ba't hindi nyo masabi? Naiilang kayo. Discharge, nilabasan. Tama po? In English lang, kaya medyo parang hindi mabigat pakinggan. Pero nung tinagalog, bumibigat na Kasi, iba ang takbo ng utak natin pagka ang salitang nadinig natin, nilabasan. Parental guidance nga ho pala to When any man has a discharge from his body, the discharge is unclean. Now, the discharge po na tinutukoy dito ay dalawa. The continuous flow, which is yung pong ihi niya, and yung pong mas hindi siya ihi. The discharge here is yung ibang fluid na lumalabas sa kanya, which is yung kanyang semen. Tagalogin nyo nga yun. Ayaw nyo. Nandidiri kayo. Pero yun ang ng Diyos Isipin nyo po, ang Diyos concerned sa kung ano ang lumalabas sa'yo. Sabi ng Diyos, the discharge is unclean. No matter whether it continues flowing, which is yung ihi, or has stopped. May iba pa pong lumalabas sa sex organ ng lalaki. Pag yan lumabas sa'yo, unclean. It is still his uncleanness. Naku, 5 minutes na lang ako. 1 minute na lang pala. Nasa verse 3 pa lang ako. Now, kausap ko dito lalaki kasi yung first 18 verses nito patungkol sa lalaki. Mga babae, pagkatapos nung kayo naman. Akala nyo kami lang. Maghintay kayo, next Sunday yan. Sabi dito sa lalaki, every bed which the person with the discharge lies on is unclean. And everything he sits on is unclean. So kapag lumabas sa iyo ang dalawang fluid na ito, ang hinihigaan mo at inuupuan mo
ay considered unclean. Whoever touches his bed is to wash his clothes and bathe himself in water. He will be unclean until evening. So, kung ikaw ay nasa ibabaw ng kama at ito ay lumabas sa iyo, at hinipo ng anak mo o ng asawa mo yung bed na tinutulugan mo, then siya ay deklaradong unclean. At kailangan siya ay, anong sabi diyan? Hugasan, labhan yung damit niya. At hanggang gabi, siya ay unclean. At maligo ka muna, labhan ang damit, at hanggang gabi, unclean ka. Ang gabi sa kanila hanggang alas 6. Pagdating ng 6:01, clean ka na. Now, may mga implikasyon ho lahat yan. Hintayin niyo ako, ha? Dahil darating tayo dyan sa chapter 16. Gusto niyo mag-advance reading na kayo. Tapusin na lang natin itong ano na to, ha? Whoever sits on anything the person with the discharge sat on is to wash his clothes and bathe himself in water. He will be unclean until evening. Anyone who touches the body of the person with the discharge is to wash his clothes and bathe himself in water. He will be unclean until evening. So, hindi lang po yung hinigaan mo, hindi lang yung inupuan mo, ikaw mismo kapag ka merong pagbaba mo sa yung kama ay inakbayan ka, unclean na siya. Di ba? Now, if the person with the discharge spits on someone who is clean, nandura, imagine niyo pati pandudura. Di ba? The latter is to wash his clothes and bathe himself in water. He will be unclean until evening. Any saddle that the person with the discharge rides on will be unclean. Ito po doon sa lalaki na nilabasan. It's either ng iye o kung ano paman. Whoever touches anything that was under him will be unclean until evening. He who carries those things is to wash his clothes and bathe himself in water. He will be unclean until evening. Okay? If the person with the discharge fails to rinse his hands in water before touching someone, that person is to wash his clothes and bathe himself in water. He will be unclean until evening. So, to make himself clean, kailangan nung dumaan sa mga proseso na yan. If the person with the discharge touches a clay pot, it must be broken. If he touches a wooden utensil, it must be rinsed in water. When a person with a discharge has become free of it, he is to count 7 days for his purification. Then he is to wash his clothes and bathe his body in running water. After that, he will be clean. Stop po muna tayo dito, mga kapatid. But ito po ang ating gustong kumbaga take away natin. Imagine niyo po na pati itong mga bagay na ito pinapakialaman ng Diyos. Magtatanong tayo, bakit? Bakit? And then titingnan ho natin kung ano yung principle na nakapaloob dyan na may i-apply natin ngayon. Okay? Tingnan ho natin yun. Kasi yun ang mahalaga dun eh. Ano ba ang implikasyon nito sa akin? Mga bagay na hindi ho pinag-uusapan yan eh. Kumbaga sa ibang churches, that is a taboo. Lalo na pagka tinagalog mo. Di ba? Iba na ang mga tumatakbo sa isip ng tao eh. Ayaw nating pag-usapan. Kaya po, listen to me mga parents, lalo na yung nagpapalaki ng anak. Huwag niyong hayaan ang media, ang social media ang magturo sa anak ninyo.
about sexuality. Kayo ang magtuturo sa kanila. Hindi ang napapanood nila, nababasa, kaibigan, and all that. Kasi darating at darating sila dyan. Hindi sila mananatiling inosente at ignorante habang buhay sa mga bagay na yan. Kaya sa kanila po, 5 years old, itinuturo na ang Leviticus 15 sa mga bata. This is about sex. It's about sexuality. So, sino gusto niyong magturo sa anak ninyo? Lalo na sa mga babae o sa mga lalaki. Sino gusto niyong magturo? Social media? Kasi ayaw niyong banggitin na nadudumihan kayo, nandidiri kayo, naaasiwa kayo. Pero ito nga, Diyos mismo ang nagsabi. Di ba? Diyos mismo ang nagsabi. Ini-English lang natin, kaya medyo magaang pakinggan. Pero pag tinagalog na natin, ganun din ang ibig sabihin nun. Pero ayaw natin banggitin. Kaya pag-uusapan natin yan. Ha? At ano ang connection yan sa lahat ng pagsamba natin sa Diyos? Kasi lahat ng unang yan, it will lead us to the worship of God. It will all lead us to the worship of God. The proper worship of God. That's the ultimate goal, mga kapatid. Bakit tinatalakay ang lahat ng ito? Wala akong nakakadiri dyan if taken into in a right perspective. Wala akong masama dyan dahil nakasulat yan sa Biblia. Kasi kung sasabihin nyo sa aking masama yan, tanggalin natin ang Leviticus chapter 15. Hindi ho ako naglagay niyan dyan. Ang Diyos ang nagsulat niyan dyan. Ngayon, lalampasan na lang ba natin o tatalakayin natin? Lakayin natin, no? Tayo tayong lahat. At tayo po ay umawit muna sa Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin.